Hi everyone! Welcome back to my channel, Avic YT. Sa videong ito ay gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba gumaling yung aming alagang aso sa sakit na leptospirosis dito lang sa bahay na hindi namin siya dinadala sa veterinarian. Disclaimer lang po, hindi po ako expert or manggagamot ng mga hayop, pero ito po ay base lang sa experience ko, sa experience namin kung paano namin na gamot na pagaling yung aming aso dito lamang sa bahay sa kanyang sakit na leptospirosis. Kaya una, ano ba yung sakit na leptospirosis? Ito po ay nakukuha sa dumi or ihi ng mga daga. No, kung halimbawa yung aso nyo nakainom ng tubig kanal o yung mga stock na tubig dyan sa kalsada or kung saan man na merong ihi or dumi ng daga tas iinumin or sa mga pagkain, dun sila pwedeng magkaroon ng sakit. At pwede rin naman kung may mga sugat sila tapos napapunta sila dun sa tubig na may ihi or tain ng daga, maaaring din silang magkaroon ng sakit na ganito. Sa case po ng aso namin, nakuha niya po yan dahil sa meron siyang mga sugat sa paa dahil napapakain namin siya ng manok. Tapos yan po kinakamot niya, inangat-ngat niya hanggang sa magsugat. Kaya po nung kasagsagan ng bagyong Paeng ay nagbaha po dito sa lugar namin, umabot po dun sa loob ng bahay yung tubig. At marami pong daga dito sa lugar namin, malalaking daga, mas malalaki pa sa kuting. So may mga ihi at saka tae yan dyan. So yung nagbaha is nasama siya dun sa baha, sa tubig. So yung aso namin is bumababa siya dun sa may baha kasi may tinatahulan siya na daga siguro, may nakikita siya. Hindi naman namin naisip kaagad yon na magkakaroon sa ng leptospirosis. Hindi namin naisip kaagad. Kaya ayun, doon niya nakuha yung sakit na yon. Okay, paano naman namin nalaman na leptospirosis yung sakit niya na hindi naman namin dinadala sa veterinarian? Bali, nag-start po yan November 18 nung siya ay magsuka. Tapos kumakain siya pero konting-konti na lang hanggang sa kinabukasan ay hindi na talaga siya kumakain, hindi na rin siya umiinom. Iinom lang siya pero siguro mga 2 beses sa isang araw hanggang sa nanghihina na siya. Napansin namin yung mata niya medyo may dilaw, naninilaw yung mata niya. So ang ginawa namin ay nag-search kami kung bakit naninilaw yung mata. Ang pinaka-sign po niyan ay yung pagkakaroon ng jaundice, yung paninilaw. At kasama din po yan yung weakness, yung pagsusuka, fever, yung nag-chill siya. Tapos isa pa sa napansin namin is yung ihi niya is dark yellow, tapos parang may kasamang nana. Tapos hirap din po siyang lumunok, kaya hindi na siya kumakain ng solid food, kahit yung malalambot na pagkain hindi niya kinakain. At yung pag-inom niya ng tubig ay bihira lang din kasi masakit yung lalamunan niya, hirap siyang lumunok. Malalaman nyo naman po na hirap siyang lumunok dahil sa pagka umiinom siya is gumagalaw yung ulo niya na halatang nahihirapan siyang lumunok. Tapos may time na dumumi siya, yung dumi niya wala namang dugo pero malansa. So inisip namin parvo, pero ang parvo kasi dapat may dugo yung dumi, pero sa kanya wala naman. Pero ang pinaka-sign po talaga niyan yung paninilaw, naninilaw yung mata niya, yung tiyan niya, pati sa may tenga niya naninilaw. Kasi yung ibang signs niyan magkakapareho sa ibang sakit, pero doon siya magkakaiba sa pagkakaroon ng jaundice o yung paninilaw. So ipapakita ko lang po yung pictures niya nung siya po ay mahina pa, yung talagang hindi na siya makakilos, hindi siya makakain. So yan, nakikita nyo, hupyak na yung tiyan niya. Tapos pag natutulog siya, medyo dilat yung mata, tapos nakanganga yung bibig. So akala namin noon mamamatay na. Ayan yung pang 5th day niya bago namin siya napainom ng gamot. Okay, so yun nga, nung nakapag-search kami, nag-search kami ng gamot kung ano yung pwedeng ibigay sa aso na may leptospirosis. Nanood din po kami ng mga video dito sa YouTube at na ito po yung aming ibinigay na gamot. So ayan po ang aming pinainom sa kanya, yung doxycycline hyclate at saka yung dextrose powder. Yan lang pong dalawang yan. Wala na po kaming ibang pinainom. Pero kung ipapacheck nyo po yan sa veterinarian, marami pong gamot ang irereseta. May mga test pa na gagawin bago maresitahan ng gamot. Pero since wala naman po kaming budget at yan lang po yung kaya namin,
Ayan lang po yung binili namin, nakipagsapalaran lang po kami na sakaling gumaling siya dyan sa dalawang gamot na yan. Pero kung ako'y tatanungin nyo, I suggest po na kung meron po kayong budget para dalhin sa veterinarian, ipacheck nyo po sa veterinarian ang inyong mga aso kung may sakit para malaman nyo kung ano talaga yung dapat na igamot sa kanya. Yun pong doxycycline, make sure na doxycycline hyclate. Yan po talaga ay pang leptospirosis. Nakita rin po namin sa description sa likod na pwede siya sa leptospirosis. May iba pa po kasing klase ng doxycycline. So ayan po ang ipapainom nyo, doxycycline hyclate. Bali, nag-start yung leptospirosis niya November 18, napainom namin siya ng doxycycline hyclate noong November 24. Pero yan pong dextrose powder, from the start po na nakita naming nanghihina siya, hindi na siya makakain at makainom, ay sinimulan na po namin siyang painumin ng tubig na may dextrose powder. Meron na po talaga kaming dextrose powder kasi nagkaroon siya ng sakit noon na parvo. Isa yan sa binibigay namin sa kanya para sa inumin niya. Dito lang din namin siya ginamot sa bahay at gumaling naman din siya. Sa pagpapainom po ng doxycycline, konting tiyaga lang kasi mahirap po talaga mapainom lalo na pag malaki na yung aso. Nakalagay naman po dun sa dosage kung gaano karami ang ipapainom ninyo. Sinunod lang po namin yung instruction na nakalagay dun mismo sa description ng antibiotic na doxycycline hyclate. Kaya kailangan po talaga ng tiyaga at oras. Bibigyan nyo talaga ng oras para mapainom nyo siya ng tubig na may dextrose powder, mapainom nyo siya ng gamot sa tamang oras. Bukod po sa pagpapainom nyo ng gamot, maintain nyo rin po yung kalinisan ng kanyang pwesto, pati yung kanyang kinakainan, iniinuman. Sa amin po kasi binubuhusan namin ng mainit na tubig yung hinihigaan niya para talagang malinis at walang mga bakterya. Nililinisan din po namin ng tubig na may sabon at saka Sunrox yung paligid ng kanyang pwesto. At importante po, make sure na wag nyong mahahawakan yung kanyang ihi kasi nakakahawa po yan, pwede pong mahawa ang tao. So magsuot po kayo ng gloves para sigurado pong protektado kayo at lagi po kayong maghugas ng kamay at mag-alcohol pagkatapos nyong magpainom at magpakain sa inyong aso na may sakit na leptospirosis. Lalo na pag may open wound kayo, kaya make sure na wag nyo munang hahawakan or iwasan yung matalsikan kayo ng mga body secretion niya, yung ihi, at siguraduhin laging maghugas ng kamay at saka mag-alcohol at hugasan lahat ng mga natatalsikan ng ihiman niya o kung ano mang dumi para maiwasan na mahawa kayo ng leptospirosis. Start namin siyang pinainom ng antibiotic is November 24. So pang 10 days niya, kumakain na siya ng paunti-unti lang. Yung mga malalambot na pagkain, ang binibigay lang namin sa kanya is yung nilagang manok. Wala pang halong kanin kasi hindi pa niya malunok yun. Tsaka yun lang yung gusto niyang kainin, yung nilagang manok. Pag iba yung binibigay, hindi niya kinakain. At sa tubig naman, sa pag-inom niya, medyo dumami na rin yung pag-inom niya ng tubig. Dito po pang 13 days niyang umiinom ng antibiotic. Trinay namin siyang bigyan ng kanin. Kumain naman siya, nilagyan namin ng tuna. Nakakain siya ng kaunti, hindi lang niya naubos, pero at least may kinakain na siyang iba bukod sa nilagang manok. At mas dumami na rin po yung pag-inom niya ng tubig. At napansin din po namin yung ihi niya, medyo nagla-light na yung kulay, unlike nung unang-una na dark yellow yung kulay ng ihi niya. Since nung umiinom siya ng antibiotic, itong pang 13 days niya is medyo nagla-light na yung kulay ng ihi niya. Dito po pang 14 days niyang umiinom ng gamot, ng antibiotic. Malakas-lakas na siya, nakakatahol na siya, pero hirap pa rin. Nakikita nyo palunok-lunok siya kasi masakit pa yung lalamunan niya at yung boses niya ipaos pa. At dito nangangalumata pa rin siya, kaya continuous pa rin yung pagpapainom namin sa kanya ng antibiotic. Inoobserbahan din namin yung pag-ihi niya, medyo umokay naman yung kulay, hindi na dark yellow, medyo umaayos na. Kumakain na rin siya dyan ng kanin.
hinahaluan namin. Minsan ang pinapakain namin kanin na may tuna, minsan naman yung may nilagang manok. Marami na rin siyang iniinom na tubig na may dextrose powder. Ito na po yung pang 16 days niyang umiinom ng antibiotic at saka ng tubig na may dextrose powder. Masigla na siya compare dun sa mga nakaraang araw. Mas masigla siya ngayon at marami na rin siyang nakakain kanin. Mas marami kumpara sa mga nakaraang araw. So ito po, nilabas namin siya. Same day po, pang 16 day na umiinom siya ng antibiotic at ng tubig na may dextrose. Napakasigla na po compare sa mga nakaraang araw. At nakakatahol-tahol na rin siya pero medyo paus pa rin yung boses kaya continuous pa rin naming pinapainom ng antibiotic at pati ng tubig na may dextrose powder. So ngayon pong November 11 is yung pang 17 day niya na umiinom siya ng antibiotic. Pinapainom pa rin namin siya continuous kasi medyo may paus pa ng konti yung boses niya hanggang sa gumaling lang. Tapos binawasan po namin yung dosage kasi masigla naman na siya tsaka kumakain na siya. At yung ihi niya bumalik na rin sa dating normal na kulay. Tinitignan na lang namin yung sa lalamunan niya na gumaling ng tuluyan, mawala na yung paos. Kaya hindi ko masasabi na fully recovered na talaga siya kasi medyo may paos pa yung boses niya. Pero nakikita nyo masigla na siya, marami na siyang nakakain kanin, nakakainom na siya ng maraming tubig. Pero continuous pa rin yung dextrose powder doon. Yun na lang po yung hinihintay naming gumaling sa kanya. Kaya masayang-masaya po kami nung sumigla siya, nakakain siya ng marami, nakakainom na siya ng tubig. Kasi akala po namin mamamatay na siya. At nagpapasalamat kami at na gumaling siya dun sa 2 gamot lang na binigay namin, yung doxycycline hyclate at saka yung dextrose powder. Pati na rin sa matyagang pagpapainom ng gamot, pagpapainom ng tubig, at pagpapakain ng paunti-unti ng malalambot na pagkain, lalo na yung nilagang manok para talagang lumakas siya. Ang masasabi ko lang po ay hindi naman po masama na mag-search tayo ng gamot para sa mga aso natin. Pero siguraduhin lang natin na yung ibibigay nating gamot ay talagang akma dun sa sakit niya. Kaya sinasuggest ko pa rin na dalhin nyo siya sa veterinarian. Kasi po hindi ganun kadali magbibigay ka lang ng gamot na hindi naman sigurado na yun nga ay talaga yung sakit. Kailangan po sure tayo na yun talaga yung gamot dun sa sakit niya. Yun na lang po yung naisipan naming gawin, mag-search sa internet at manood ng mga YouTube videos about sa pwedeng igamot sa kanya at ano ba yung mga signs and symptoms na yon, bakit nagkakaganon yung aso, dahil wala po kaming budget para dalhin siya sa veterinarian. Dahil po para sa amin, syempre can't afford, hindi po namin kayang dalhin sa veterinarian ng aso namin. Kaya yun na lang yung naisipan namin kasi may mga test pa na gagawin yan para malaman kung ano talaga yung sakit para mabigyan siya ng karampatang gamot. Okay, so hanggang dito na lang po ang aking video. Sana ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo kahit papaano. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button para sa marami pang videos. Salamat!